Piso Sikap Credit Loan Application Review. Under Cashpedia Lending, may 4.9 na ratings at kare-release lang nitong July 7, 2026. Madalas ding nag-o-offer sa akin to sa message. Okay ba talagang utangan? So kung nag-o-offer din to sa inyo at madalas nyo nakikita yung text nila, nako, wag nyo munang i-click yan. Wag nyo munang utangan, make sure lang na mapanood nyo muna yung video na to para malinawan kayo kung ano ba talaga yung nasa loob ng application na to. Simulan na natin. Dito sa may 4.9 na ratings, wala akong nakita na negative reviews. Ito yung pinaka-homepage nila at yes, up to 50,000 pesos yung maximum. And nasagutan ko na nga lahat-lahat at madami ditong ID na pamimilian. Okay lang kahit na unemployed, student, dalawang contact reference, pipicturean yung ID and may pa-selfie. So after nga yan, ako ay na-offeran ng 1,000 up to 2,000 pesos. Yun nga lang, after kong i-go, yes, gino ko talaga para malaman ko kung totoo ba talaga yung mga loan terms nila. Dahil 6 na bayaran daw. At ito yung pinaka-breakdown pag tinuloy ko yung 1,000 pesos. Ito naman yung breakdown pagka tinuloy ko yung 2,000 pesos. Ayan, hindi siya buong matatanggap, may mababawas, pero sobrang liit lang. Yun nga lang, hindi ako dito super naniniwala dahil syempre to receive is to believe tayo. Hanggang di natin natatanggap, huwag tayong maniniwala. So dito naman is na-failed ako. So rejected ang person and kailangan ko pa daw mag-wait ng 14 days. Tapos pwede ulit makapag-apply. So yes, na-reject ang person, pero after 14 days, ipagpapatuloy ko pa kaya ang pagre-reapply? Dahil sinearch ko nga din yung company name nila kung okay ba talaga sa SEC, registered ba sila? Ano pa yung kailangan nating malaman? So, eto na nga. Pero disclaimer, this video is for educational purposes and for awareness na din. Para alam nyo muna kung ano ba yung about dyan sa may uutangan nyo. Legit ba sila or hindi? And yung i-share ko sa inyo ay base din sa inilabas na advisories ng SEC or Securities and Exchange Commission. At ang video na to ay hindi nagbibigay ng legal o financial advice. Sinearch ko yung company name nila at eto nga yung lumabas about sa balita na SEC warns public versus illegal online lenders on Google Play Store noong January 2026. At kasama nga dyan yung Cashpedia. At as of August 2026 nga, yung Cashpedia at ang Piso Sikap ay official nga nakabilang sa mga bawal, illegal at na-flag na online lending platforms ng Securities and Exchange Commission. So walang kaukulang pahintulot o lisensya na mag-operate. Dahil nga sa may paglabag na to, so umiiral nga ng moratorium SEC number 10 series of 2021. At bakit daw dapat mo silang iwasan ngayon? Dahil sa may peking legitimacy na maaaring taktika nga daw para malinlang yung mga tao. Dahil kasama nga yung Cashpedia na binalaan ng gobyerno. Grabing pangaharas. Dahil patuloy nga daw yung mga reklamo dito sa may application na to. Sa pagte-text blast sa mga contact list, at sa may pagbabanta kahit ilang araw pa lang na nade-delay. Kaya ayon dito sa may advisory ng Securities and Exchange Commission, yung application na to ay kasama nga sa mga illegal na online lending platforms. Kaya kung ako sa inyo, ayan, iwasan muna dito, iwasan nyo talaga sa mga ganitong klaseng ola. And make sure na dun kayo sa may mga super legit. Ayan, dahil wala nga silang kaukulang permit o certificate of authority para mag-operate. Pero bakit nga July 7 yung nakalagay na release sa kanila? So ayon sa mga eksperto daw, ayan, diskarte, para nga doon magpalit ng pangalan o makapag-rebrand. So ginagawa to para mabura yung dating bad reviews, para makaiwas na maban sa Google, at magpanggap nga daw na bago silang OLA. Kaya lagi niyong tandaan na kapag walang lisensya yung isang loan application, mula sa SEC or Securities and Exchange Commission, exposed ang inyong privacy, contact list at yung gallery. Malaki din ang tsansa na mataas ang interest at may malalang harassment. Siyempre kapag ka na-delay at pagka malapit na yung bayaran. Kaya palagi nyo i-check sa may Securities and Exchange Commission kung legit ba yung inuutangan nyo para iwas stress at sakit ng ulo. So kung may tanong pa kayo about sa ibang loan application and kung may gusto kayo ipa-review na ola, comment down below para ma-review ko nga sa inyo bago kayo mag-try. So para sa akin, hindi ko may re-recommend itong loan application na to. Dahil marami-rami tayong red flags na nakita. Nasa sa inyo pa din yung 100% decision, basta always be a responsible borrower. Pagka hindi kayang bayaran, huwag pong utangin para hindi na ma-stress. So ito nga pala yung ginagamit ko na wireless microphone, ang Shisuo, na sobrang nice talaga nito. Kahit na malakas yung ulan, kahit na maingay sa paligid,
Basta meron kayo na to, malinaw na malinaw yung boses nyo, kagaya ngayon. Ito yung gamit ko, and ang tagal nitong malobat. Kung ikaw ay isang aspiring vlogger, content creator, or affiliate, perfect sa'yo to. Nandyan yung link sa baba. So that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!